Wala kang galang na bata ka? Ako pa rin ang ate mo, kaya wag mo akong babasusin. Nasampal ako ng ate ko dahil sa nasabi ko. Dahil sa hinanakit ay tumakbo ako palayo. Nagtigil lang muna ako sa likod ng bahay namin para magpalipas ng inis sa ate ko. Pero maya-maya lang ay nakita ko muli ang matandang babae. Masama na naman itong nakatingin sa akin. Kaya kahit naiinis pa, ay pumasok na ako ng bahay. Kinabukasan ay may kumalat muling balita na may nabiktima na naman daw ang aswang. At sa pagkakataong ito, ay nalaman na ng mga tao kung anong uri ng nilalang ito. Isa daw itong manananggal. Bigla ko tuloy naalala ang sabi sa akin ng lola ko, na ang manananggal daw ay isang uri ng aswang na kadalasan ay babae. Napuputol ang katawan nito tuwing gabi tapos umiikot sa bahay-bahay para mambiktima. Ito siguro yung naririnig ko tuwing gabi kapag nagigising ako. Buti na lang talaga at hindi pa kami pinag-iinteresan nito ng ate ko. Samantala, abala naman ang ate ko sa pakikipag-usap sa mga lalaking manliligaw daw nito. Hindi ko naman maitatangging maganda talaga ang ate ko. Maputi kasi ito at mahaba ang itim na buhok. Hindi ko na lamang sila pinansin at nagtungo ako sa kusina ng bahay para maghanap ng pagkain. Makalipas pa ang ilang araw, iba-ibang lalaki ang dumadayo ng ligaw sa ate ko. Pero wala isa sa mga ito ang sinasagot ni ate. Masaya naman kami kasi kahit papano ay nababawasan ang takot namin sa tuwing may bago kami nakikilalang mga tao. Pero sa kabila noon, ay patuloy pa rin ang pananalasan ng manananggal tuwing gabi sa lugar. Ate, bakit wala kang sinasagot sa mga manliligaw mo? Sapat na sa akin na magkasama tayo. Hindi ko na kailangan ng kahit sino pa. Isang umaga, isang malakas na sigaw ang gumising sa akin. Sigaw ito ng ate Jolina ko kaya naman agad ko siyang pinuntahan. Puro galos at sugat sa kanyang katawan nang makita ko ang ate ko. Ate, anong nangyari sa'yo? Sinong may gawa nito sa'yo? Wala lang to. Huwag mo na akong alalahanin pa. Yung manananggal ba, ate? Walang hiya talaga yung halimaw na yon. Magbabayad siya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka marinig ka pa noon. Galit na galit ako sa nangyari sa kapatid ko. Kaya naman sinumpa ko sa sarili kong gagantihan ko ang manananggal na yun. Habang abala ako naghahanap ng mga sangkap na gagamitin ko laban sa aswang, ay may napansin ako sa lamesa. Isang botilyang naglalaman ng likidong sa tingin ko ay langis. Hinawakan ko ito at inamoy-amoy. Pero napangiwi ako sa bagsik ng amoy nito. Tinanong ko agad ang ate Jolina ko kung para saan ang langis na iyon, ngunit ang sabi niya sa akin, ito daw ang mabisang gamot na pinapahid niya sa sugat niya para gumaling agad. Hindi naman nagsinungaling si ate dahil pansin ko ngang magaling na agad ang sugat niya na kanina lang ay nagdurugo pa. Marahil ay bigay ito sa kanya ni Lola na dating albularyo sa lugar namin. Dahil dito ay lalong lumakas ang loob ko. Dahil kung ako man ay masusugatan ng manananggal, ay tiyak kong gagaling din ako agad dahil sa langis na iyon. Isang hapon, nagpaalam si ate sa akin na may pupuntahan daw siya. Hindi ko na siya tinanong kung saan kasi abala ako sa pagmamasid sa paligid. Ako'y aalis na muna sandali, Carlo. Babalik din ako agad. Sige ate, ingat.